Hello sa inyong lahat. Unboxing series na naman po tayo ngayon. So yan, kung makikita ninyo, isang box po yan. Medium size po yan ng GNT. Yan po yung box na yan. So ngayon pa lang, anong guess ninyo? O anong hula ninyo kung magkano kaya ang laman ng ating mahiwagang box na yan? Sa tingin po ninyo, magkano po kaya yan? Mabigat din po yan ha. Mga 5 kilo daw or 4 na kilo sabi ng aking seller. Yung supplier pala, hindi seller. Yung supplier kung saan natin nakuha yan, sabi niya kasi is isang yung isang plastic na sabi niya nasa 4 to 5 kilograms daw. Kaya lang nung binuhat ko kanina, sabi nung rider na nagdala, binuhat ko at ang sabi ng rider kanina is hindi naman daw 4 to 5 kilos lang, parang mahigit pa. So, yan. Ayan yung nasa loob. Nakabalot pa din siya sa bubble wrap. Sana walang nasira kasi sa mga pagkakataon po na ganito kasi pagka hindi po siya nakabubble wrap ng maigi. Ayan ginulong ko pa siya kasi nga mabigat. So, yun. Sa bubble wrap tayo. Yun nga. Pagka hindi nakabubble wrap po kasi yan, talagang masisira siya lalo pagka yung tinatapon pag pinapasahan, pinagpasa-pasa sa pagbaba, tapos sa paglagay dun sa sasakyan na magdadala dito sa Bulacan. So yan, from daw pala yan, from Baguio pa yan. Doon yan galing. So sana walang nasira kasi sa haba ng biyahe niya, panigurado baka meron talagang na-damage. Minsan kasi, pagka malayo yung pinanggagalingan, kailangan talaga doble-doble. Kaya makikita ninyo sa akin, talagang kahit na recycled materials yung gamit natin, mini-make sure natin na balot po talaga siya. Kasi pagka hindi siya balot na balot, wala, masisira po So yan, aside from sa bubble wrap, naka-eco bag din siya. Ayan, tapos nakalagay din doon sa note na fragile daw. Sana huwag ibagsak. Sana hindi nila binagsak. Kasi kahit may ganun kang nakalagay, binabagsak-bagsak pa din nila So, hindi naman natin sila masisisi, lalo na yan pagka mabigat. So, yan, pasensya na po, hindi pala gaanong nakikita yung aking binubuksan. So, yan, brooch. Ayan. Diyan, makikita nyo, kahit nakabox, ayan, meron pong natanggal na mga pearl. Yun, Kung makikita nyo sa gilid-gilid, may pearl siyang tanggal. So, brooch po yung mga yan. Brooch yung nakalagay doon. So, yan, halos lahat yan. Ang alam ko dyan, puro mga accessories, pero makikita ninyo, pagka sa mga susunod na mapapakita dyan, hindi lang po siya accessories May mga nahalo na ornaments, or ano bang tawag doon, yung pang DIY, para sa mga items ninyo. So, yan. Yan lang po yan. Hindi ko na i-fast forward. Sa tingin ninyo po, mga madam ko, anong gusto nyo? I-fast forward ko yung mga ganito o hayaan ko na lang na ganyan at nakikita ninyo isa-isa yung mga nakukuha natin. Minsan kasi may iba nababagalan daw. So, ang gusto naka-fast forward. Anong mapapanood ninyo? Ayan sa unboxing serye. Para nga makita ninyo kung ano yung laman po talaga ng box na yan, di ba? Alangan namang fast forward ko, hindi ninyo nakita. Kasi halos lahat pina-fast forward ko po Pati sa yung mga packing serye natin, inaano ko din fast forward din. Kasi nga may iba na natatagalan daw. Yun nga, yun sa unboxing nga, para makita ninyo lahat ng laman. Kasi pagka fast forward ko yun, hindi nyo makikita lahat. So yan, may mga necklace tayo. Tapos yung iba may mga pangalan. So baka na joy-joy nga yan ng mga minors niya. Kaya binenta na lang niya. So yan. So hindi siya pure accessories. Kaya mabigat. Kasi may mga beads. May mga pang DIY. Mga ornaments nga kako. May mga ganon. May mga keychain din na hindi naman siya kasama dapat sa sinabi niyang accessories. Kaya lang, minsan kasi ako, pagka bumibili ako, pagka nakita ko na maayos naman, okay na. Hindi ko na tinatanong kung pure accessories ba o may mga halo ba. Tulad ng mga nauna ko na unpacking serye, kasi 3 beses na ako na iba-iba yung supplier ko ng accessories. May isa na nabili ako ng 2,000,
hindi na kasama na yung shipping doon. May isa naman na nakuha ko 2,725 yun plus 200 na shipping. At itong ang huli na to, yung binubuksan natin ngayon is nakuha ko po siya ng 3,000. So bali 3,400 kasi 400 daw po ang kanyang shipping fee dahil nga sa mabigat siya, which is talagang mabigat naman po siya. So yan ayan, nakikita niyo yan, may mga sulat. So para siyang na Joy na yata na items yan, kaya yan, binenta niya. Tapos ang sabi ko, hindi po ba fashion or hindi local? Sabi niya, hindi. Kaya lang tingnan nyo, puro fashion accessories. Diba yung sa atin, may mga ganyan yung mga binebenta dito? So hindi ko alam kay supplier kung ano bang naisip niya at sinabi niya na hindi. Pero lahat yan, kung makikita niyo, made in China. Kaya medyo nalulungkot ako at nag-aalangan sa mga items na yan. So dapat muraita na lang natin to ibenta, mabalik lang ating 3,400 plus kahit konting tubo, kahit sabihin mo na papatak siya ng 4,000 lahat-lahat, basta mabenta natin lahat at walang matenga sa atin. Kasi ang pinakamahirap niyan kung merong natitingga sa atin. Lahat kasi ng items ko dapat sana mabenta. Halimbawa ngayon dumating siya Monday siya dumating, dapat ma-i-dispose na natin within this week para next week iba naman po ang items natin. At saka yung mga minor sana, syempre sana mine now, pay tomorrow na. Kasi may dalawa po akong minor na advance ang ginagawa or hulug-hulugan nila. Yung isa naka worth 10,000 plus siya, yun yung pinakamalaki kong benta. Kasi yung malaki kong benta noon is worth 8,000 pesos lang na isahan talaga niyang binagsak yung bayad sa akin, which is masaya ako syempre, lalo na tapos lalamove pa yun. So paid na niya yung items and then papalalamove niya agad-agad kinabukasan. So hindi natitingga yung items noon. So napapaikot ko kaagad. Ngayon medyo pahirapan na, kaya medyo nag-iingat din ako sa mga items ngayon sa pagbibigay. Kinat off ko nga muna yung kanyang pagmamine na sabi ko, pagka nabayaran naman po ninyo ang kalahati doon sa mga items ninyo, pwede na po ulit kayong mag-mine. Pero sa ngayon na wala pa kayong, meron naman siyang nabawas, halos kalahati doon sa unang na-mine niya. Kasi yung unang na-mine niya worth 8,000 pesos. So mga 4,000 nakapagbigay naman po siya. So may natirang 4,000. And then another ulit, nag-mine ulit siya. So naging ulit, back to 8,000 ulit. So yun, 'di ba? So bali 14,000 pesos or mga 15 plus pala yung kanyang mga nabiling item sa akin. So ang usapan doon, ang mangyayari, dapat mabayaran ni ng buo para ma-send ko siya ng buo sa kanya yung mga accessories. Kasi ayaw ko naman na halimbawa yung unang items niya nabayaran na niya kasi nakapak na yon. So pagka 8,000 pesos, pwede ko nang ipadala, hindi na. Isahan na lang daw. So bali magiging malaking box yon, either malaking box o kaya magdadalawa na lang siya na shipping. Kasi nga, marami na yung items niya. Tsaka, pagka yung mga items niya, may mga pa-freebie naman tayo doon. So, hindi po siya lugi. Siyempre, bilang pasasalamat kasi marami naman na siyang nabili sa atin na accessories. Gusto ko naman masiyahan siya. Tsaka, dahil nagbebenta din siya, seller din po kasi siya. Kaya, yun, nilalagyan na lang natin ng bonus. Ganun din naman kasi yung mga nabilhan ko din naman neto, may mga pa-freebie siya. Kaya lang yung huling ito, wala talaga. Tas demanding pa kasi lahat, pati bubble wrap daw, sagot ko yung bubble wrap pa. Kaya siguro 400 pesos yung shipping fee na hiningi sa akin. So, okay lang, basta kitain ko yung nailabas ko na pera. Okay lang din naman sa akin. Kaya lang syempre, ako naman, pagka nagbabalot naman ako, hindi ko naman pinapa-shoulder na sa minor ko yung mga bubble wrap kasi pero siguro ayaw ko din magsalita ng against sa kanila kasi nga iba-iba din naman talaga ang seller. Kasi kung ganun, pang bubble wrap, ang ko kasi is pang shipping lang, 'di ba? Kasi items mo 'yan, dapat kasama na din sa nabili niya yung pa-bubble wrap mo. So dapat yung patong ng items mo is kasama na yung pang bubble wrap mo sana, 'di ba? Tama po ba ako? Pero siyempre, sabi ko nga, iba-iba po tayo ng way. So, okay na yun. Sige, kasi yun na nga ang gusto niya. So, yun. Kung makikita ninyo dyan, maayos naman yung mga items niya. Kaya lang, kasi nga, pero sanay naman na ako sa mga items na ganito na pagka surplus talaga, para siyang okay din lang. Lahat naman yan. Para kang nakipagsugal lang dyan kasi hindi lahat goods. Meron maganda, meron naman minsan na talagang ewan kung parang alam mo yun, iniisip mo na mabebenta ko ba to o ano ba to. Pero ganun talaga, sa lahat naman,
Mapabag man yan, mapasapatos man yan, mga anik man yan. Lalo na ang anik, karamihan dun may basura talaga. Nagagawan mo na lang ng paraan. Kasi may iba naman, lalo na sa mga parts. Diba pagka mga halimbawa, yung mga cellphone, diba kahit sira na yung cellphone, may mga parts pa din na pwedeng gamitin sa ibang phone, yung pamalit ba, ganon. So yun, nabibenta ko na yun ng bundle, na bahala na sila, pambalik lang ng shipping fee, ganon. Kasi doon lang naman tayo kikita eh. Pero yun nga, sabi ko, kunti-kunti lang din naman, minsan talaga magja-jackpot ka sa mga ganon. Kaya lang, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, tulad din ng pagla-live. Minsan, jackpot ka na marami kang mabebenta. Minsan naman, kahit abutin ka ng 5 oras, o kunti lang talaga, nasa less than 1,000 lang. Pero yun nga, sinuswerte lang kasi tayo ngayon na sa mga accessories. Kaya gustong gusto ko talaga na accessories na yung mga binebenta ko ngayon. Kasi, maliit yung space na na-occupy niya. Hindi katulad nung dati na mga bags. Halos punong-puno na yung bahay, yung condo ko. Yung sala, wala na akong sala kasi doon na lahat nakalagay yung aking mga paninda, which is hanggang ngayon nandun pa. So, ang balak ko, unti-untiin ko siyang ibenta lalo na pag Pasko kasi maraming naghahanap ng panregalo sa Pasko. Mapamahal man o mapamura ang iyong benta, mabibili at mabibili pagka Pasko kasi lalabas lahat ng pera ng mga tao. So yun, kailangan nating ma-dispose yun. Tapos ang balak ko, magko-concentrate na lang ako sa mga accessories and then baka paminsan-minsan pabango at saka sa bags. Yun na lang. Yung mga shoes medyo hindi na muna, mga anik hindi na muna, mga Japan wares hindi na muna kasi may mga items pa ako, mga teapots, mga baso, mga ganon. Medyo hindi gaano. Tapos mga stuffed toys, hindi din sila gaano kasi yung mga stuffed toys ko, kung makikita ninyo sa ibang vlogs ko, naka-display na lang sa aking kama. Yung mga yon, dry clean ko pa yon. Syempre naka-display, minsan naalikabukan talaga, hindi siya may iwasan. So yun ang balak ko na sa bags, accessories, and then pabango na lang kasi may mga pabango din ako na nandun sa bahay na pa yon, angkat pa ng kapatid ko yon. Try natin this Christmas na mabenta po lahat yon, na isi-sale na lang natin lahat, mabalik lang yung ating puhunan at yung ng kapatid ko, pera niya kasi syempre hindi pa bayad yon. Ang alam ko kasi naka 30,000 na siya dun plus yung shipping niya ba, parang 35,000, so dapat mailabas natin yun lahat. Tama ba? 35,000 or nasa 20 lang? So titingnan ko, magbabackread ako. Yung mga Bath and Body Works po, yun yung tinutukoy ko. Last year dumating. So dapat mapaubos na natin yon. And then yung mga shoes, kasi meron pa, ibebenta natin na yun ng less sa presyo niya para maubos na din. Kasi ang hirap nakaano siya ng space, naka-occupy siya ng space doon. Tapos yung mga set natin ng mga plato, bowl, ganon, teapots, ganon, dapat ma-dispose na din natin yon. Mga Shein clothes, meron pa tayo, hindi pa na na-dispose, pero yung 10,000 pesos worth niya is nabawi ko na yun. So mga kita ko na yung mga natira doon, lalo na yung mga natira ko na old stocks ko, kita ko na yun na yung kita ko, pero yung puhunan nakuha ko na. So yung mga naiwan talaga is puro yun yung profit nabubulol na naman tayo. Yun yung profit ko sa lahat ng mga items na nakuha ko noon, kasi 'di ba mabilis yung ikot noon at saka ang dami kong box na nakukuha. Kaya lang yun nga, may mga natitira, lalo na selection pa yun ang gaganda ng mga natitira kasi nga mahal. Alangan namang ibenta ko ng mura yun. Talagang mahal ko ibebenta yun kasi ang gaganda pa po So yun yung mga natira sa akin. Selection talaga siya. Na akala nila pagka nagsisale tayo, yung iba nga magaling hindi mo na binibili. Kaya lang pagka nabili, sayang kasi wala nabili na nila So yun, yung aking supplier din sa May Kawayan dati, hindi na. Kasi nagkasagutan kami. Kasi 4 boxes yung nakuha ko na bags
iba-iba yung box niya. Sabi nila hindi nila bubuksan or whatsoever. Pagdating sa akin, bulat-lat lahat. At ang nakakasama pa ng loob, sira. Yung pagkakabulat-lat nila, sira yung zipper, yung mabilisan ba nilang kalkal para makita kung may pera, may mga ganun siguro. Chine-check nila, kaya lang dapat sana naman inayos naman nila. Tapos 4 boxes yun bakit kailangan pa nilang ilagay sa isang box na malaki? Okay naman yung mga box nun. Ipaglalagay na lang nila, wag na nilang tanggalin sa box. Tapos ilagay na lang nila sa malaking box. Makukontain naman doon. Kasi kung ganun na nilabas na nila lahat ng bag, pinaghalo-halo na nila, hindi ko na alam kung ilang piraso ang laman ng isang box. So paanong gagawin ko doon na i-inventory or pagbibigay ng presyo? Kasi hindi ko nga alam kung ilan ang laman ng box. Parang lahatan na ang gagawin ko na pag-aano doon. Yung lahat na lang bilangin ko and then itotal ko kung magkano lahat ng nagastos and then i-divide ko para yun ang presyo ng bawat isa na bag. Kaya lang yun nga, makikita mo talaga nasira na nila dahil sa hindi sila maingat talaga. Kung makikita mo, ba't ganun? Binibili mo siya, binabayaran mo siya, kaya lang kung makikita mo kung paano nila ipack, parang wala lang, parang isiksik mo na lang ng isiksik dyan para ano. Kasi ang ginagawa ko kasi dun is pinalala-move ko. So wala nga naman silang problema, masira man o hindi, sabihin nila dahil dun sa delivery. Yun naman ang sisisihin nila, which is hindi naman maano ng delivery yun. Kasi malapit lang, Marilao to. Hindi, from May Kawayan to Marilao naman ang biyahe nun. Kaya hindi naman siya matatagtag sa biyahe. So yun, kaya hindi na ako kumuha sa kanila. Maganda din naman kasi minsan nung mga accessories na nakuha ko sa kanila, nabenta ko din naman ng maganda Kaya lang kasi medyo supladita yung partner nung kasi lesbian yung yung may-ari. Supladita yung partner niya na pagka may ganon, nagtatatalak na. Nagtatanong ka lang naman. Parang iba yung niya. So yun, binlock ko na kasi ayaw ko ng ganon. Dapat smooth ang sana, yung business transaction. Ayaw ko ng ganong klase na tao na, alam mo yun, parang bumibili ka na nga sa kanila pero hindi sila marunong mag-alaga sa'yo. Ganon yung tingin ko sa nangyari na yun. Kaya hindi na ako umulit. So yun nga, kung magtataka kayo bakit wala ng mga bags, mga lang kaya lang yun lang din, sinisisi ko yung sarili ko dahil dun sa wallets dati na worth 2,000 pesos ang pumunta sa atin, puro mga sling ang papangit. Chinat ko yung maganda yung loob nung may-ari nun. Siguro alam naman niya na puro basura yung napunta sa akin. Ayun, pina-shoulder na lang niya yung shipping sa akin. Nagpadala ulit sila ng isang box, which is yung isang box maayos naman, medyo okay na. So yun, nabawi natin yung 2,000 natin doon at kumita tayo ng konti. Bala ko nga na ibalik na lang yun sa kanya kasi nga hindi talaga kahit anong gawin ko ewan ko lang sa mga nagtatahi, sa mga nagdi-DIY kung okay yun, pero sa akin hindi talaga. So hindi naman niya pinabalik, sabi niya sa'yo na lang yan. So ang ginawa ko, pina-freebie ko na sa mga miners ko after nang matapos ng live ko na sa mga yung iba na pwede pa, binandal ko by 60 pesos, tig mga 6 to 7 peraso bawat set. Ayun, nabili. Tapos yung talagang hindi na talaga, pina-freebie ko na. Ayan, medium bag, medium bag ng GNT, yun ang ginamit natin para maipasok lahat and then mapadala na sa may gusto na mag-mine. Sabi ko nga, kung sino lang may gusto, yun na lang mag-mine kasi may iba naman masiselan po talaga. Pero yung mga nag-mine naman, nagpasalamat naman at okay naman daw, naayos naman daw nila yung mga wallet. So maganda, masaya na ako doon kasi at least managamit nila yung mga nakuha nila sa akin. So yun. So yun yung mga ko dahil sa di ba, ang dami na nating napag-usapan dahil diyan. Para habang pinapanood niyo yung pangangalkal ko diyan, pagtingin-tingin sa mga items na yan nakukwentuhan ko na kayo para kung ayaw man ninyong tingnan yan may manapapakinggan kayo. So yun, nagsimula ako na magbenta-benta nung nagkaroon ako nung na-hospital ako. Yun ako talaga nag-start na mag-live. Kasi dati, may business naman na ako before pandemic pa. Meron na din akong shop na pinabantayan ko. May kinuha akong tagabantay. Kaya lang, hindi naririmit lahat sa akin ng sales.
Sabi niya, pinautang niya, which is hindi naman ako nagpapautang eh. Bakit may nautang? Yun yung tanong ko dun. Tumagal din naman siya ng halos 8 months lang yata or 1 taon. Hindi, parang 1 taon din naman yung tinagal niya. Yung nung items ko na yun. Ayun yung items. Yung shop ko na yun, tumagal din naman siya ng 1 year. 1 year din naman ang tinagal nun bago ko isara. Kasi nga, yun nga, ang nangyari. Hindi ko alam kung saan napupunta yung mga benta. Bili ako ng bili. Kasi 'di ba may pera, may sahod nga. Hindi naman ako nagbabayad dati, lalo na nung wala akong pondo kasi wala akong binabayaran. So, yung lahat ng sahod ko, binibili ko ng mga items na ini-stock ko dun sa shop. Which is, hindi ko pala nakikita kung saan napupunta yung mga pinagbentahan ko. Kasi nga, hindi naman nagre-remit yung yung aking tagabantay. Kaya nga sa isip-isip ko, anong nangyari? Ba't ganun? Ba't ganun yung na wala na akong kinikita? Tapos nung biglang nag-typhoon, yun? Anong typhoon ba yun? Ondoy? Nabaha. So talagang nahirapan ako kasi nung nabaha siya, wala ako sa shop eh. May tinamaan din ako nun ng pandemic na yon. So nasa quarantine facility ako. Tinawagan ko na lang yung may-ari nung shop na yon. Yung nirentahan kong shop, siya ang nagtabi nung aking Xerox machine, electric fan at yung mga sinasaksak na kung ano-ano doon, tinabi niya. So at least na save yun. Pero yung mga iba talagang na lublub na talaga sa baha. And wala akong magagawa kasi nasa quarantine facility ako, hindi ako pwedeng lumabas. So yun yung nangyari, sinara ko na. Tapos nung sinara ko yun, tuloy-tuloy pa din ang nagtuloy pa din ako na kumuha ng mga items eh. Tapos yung mga items na nandun, binenta ko, may kumuha. Kaya lang, yun, unti-unti din binayaran. So hindi ko na alam kung saan na napunta. Tapos nung ganun lang nangyari, tuloy-tuloy pa din akong nagbebenta pero by posting na ako, nagpo-post na lang ako tapos pagka busy hindi ko na talaga magawa. Saka pahirapan ng pahirapan ng shipping kasi hindi pa ako member ng Shopee noon at hindi ako marunong kung paano. Nitong mga yun nga, year 2023 or hindi, 22 ako nag-start at regular shipping din ako. Ang ginamit ko na noon is Flash naman. Kaya lang sa Flash, ang problema, di ba may account na ako noon, so COD ang nangyayari. Pero COD nga siya, pero binabayaran ko yon. Ang nangyari, pagka COD, hindi naman nila nire-remit sa aking bank account. Kaya magtataka ako, nagkaroon sila ng utang sa akin na mahigit din na 10,000 yata yon. Hindi pwedeng ganon. Kaya nag-stop na ako sa kanila, hindi na ako sa kanila nagpapadala. Ngayon, hanggang sa makita ko yung platform ng Shopee, doon na ako nag-try. At mas maganda kasi GNT siya. Tapos pinipick up pa sa bahay. Kung saan, sa bahay o kaya sa trabaho, doon nila pinipick up yung item. So wala na akong problema, hindi siya hassle. And then, nagkaroon na naman ng, di ba, kailangan i-register mo yung business mo sa BIR, mga ganon-ganon. So medyo na-stop din ako ng mga 1 o 2 buwan nun. Pero may nagre-regular shipping pa din, gusto pa din nila yon. So okay din naman sa akin. Kaya lang gusto ko kasi na, kaya ako gumawa ng Shopee checkout ko kasi para mas mura yung binabayaran nila. Kasi pagka regular shipping po talaga, natataga din naman po ang mga clients ko, yung mga customer ko. Kaya yung iba, hindi na sila nagmamind. Gusto nila kasi may Shopee checkout. So yun, yung nangyayari doon. So may COD doon, okay na yun kasi pag COD, hindi ako nagbabayad. And then, pag nagbayad sila, inilalagay na lang sa account ko ni Shopee. And then, may person sa kanila yun, na napupunta. So, okay na sa akin yun. Kasi yung item, pagka fully paid siya, kasi ang ginagawa ko kasi is, babayaran muna yung mga items bago papadala. So, ang COD lang sa kanila or cash on delivery is yung shipping fee lang na nasa less than 100 pesos sa malalapit lang yon. So, ganun yon. Tapos, wala akong nilalabas na pera doon. Kasi, hindi katulad sa Flash na kailangan ko pang bayaran sa kanila through GCash. Tapos, pag nabayaran sa kanila yung shipping fee, hindi naman nila agad-agad nire-remit sa aking account. Minsan, hindi ko pa na-check. Kaya, yun, lumaki ng
10,000. So yun, sa Shopee, okay na yun. Ano lang, mga ilang porsyento lang naman nakukuha nila doon. So, halimbawa nga, di ba, bayad na yung items. So, yung picture, yung ano na yun, yung link na i-check out nila doon, may 5 pesos na nakalagay doon. So, ang napupunta kay Shopee is ano lang, 1 peso. Sa akin naman yung 4 pesos. So, yun lang yung porsyento nila. Tapos, yung iba, nagpapa-COD na din ng yung hindi nila binabayaran yung items nila kasi wala pa laman yung GCash nila. Ang ginagawa ko, nilalagay ko sa Shopee. Ayun, bawas na din yun. Pero at least yung 5 pesos, parang yun na lang yung pambayad ko sa service ng Shopee. Naiintindihan mo. Parang ang gulo ng kwento ko. Pero yun yung ginagawa ko sa shipping. Kaya at least nagkakaroon ako marami-rami. So yun lang naman. Medyo ilang na ako, kung tutuusin, ilang taon na ako. Magpa 5 years na yata ako na online seller. Pero nang nag-live ako is nag-start ako ng 2022 or 2021, hindi ko na po matandaan, pero nandun sa taon na yun. Kasi mula nung maoperahan ako, nasa bahay lang ako, tas yung tagabantay ko, pinag-try ko siyang mag-live, and then nung nag-live naman siya, may kinita naman kami, hanggang sa ma-block yung una naming ginamit sa pang-live, gumawa ako ng isang account ulit, doon na naman ulit ako nag-live, kasi may mga rules pala, so hindi, nabawi ko naman na yung account ko na dating pinagla-livean ko na yun. So yun, ang hirap pala kasi pag sa nagsishare ka, minsan yun, binablock na ni Facebook yung sayo kasi may mga rules or kaya nire-report yung account mo. May mga inggitera na hindi mo maintindihan, wala ka namang ginawa sa kanila, nagninegosyo ka lang naman, nagbebenta ka lang naman, ayun, nire-report ka nila, kaya minsan nabablock yung kung saan ka nagla-live. So yun yung mga naging mga experience ko na naranasan ko na. And then syempre naranasan ko na din mabogos, mga joy miner na mine ng mine, hindi naman pala kukuhanin, o di kaya sabi ko nga, mine now pay tomorrow, hindi naman nila binabayaran, mga ilang araw pang nakakalipas bago sila magbayad, yung may mga dahilan sila, mga ganun talaga, meron talaga. Kaya lang sabi ko nga, tiyaga lang talaga para kumita. Ayan, kahit paunti-unti, meron naman tayong kinikita. So yun, mula nun, kasi isang buwan din naman ako na naka-leave, yun, nag-live ako, and then kahit na pumapasok ako, nagla-live pa din ako. Kung hindi ako makapag-live, ang ginagawa ko naman is nagpo-post na lang, through posting na lang ako ng items, which is pasalamat din ako kasi yung mga customer ko, nag-reach out pa din sila, kahit post lang yun, ayun, nagmamine pa din sila, meron pa din nagmamine. So minsan pagka sa live natin, mahina yung pagmamine nila, ang ginagawa ko is posting na lang talaga. Kasi mahirap po talaga na nagla-live ka tapos ang ilan lang ang viewers mo. Pero gusto ko din naman na yung viewers ko nasa 4, 3, basta nagmamine sila at saka mga legit sila na miner ko. Kasi ang mahirap nun, ang dami-dami nila. Pero lahat ng mga nagmamine puro bago, tapos maya-maya hindi ka man nila i-chat, hindi man sila hindi naman sila nagre-reply sa chat mo para bayaran yung items. Yun ang mahirap dun. So mas gusto ko kahit kukunti yung viewers ko, kukunti yung miners ko, pero alam ko na legit sila na miner ko, mababayaran yung items, kaysa magpagod ako ng yung marami-rami ka pang sasagutin. Tsaka nakaranas din ako ng kung ano-anong mga chinachat, may mga bastos pa na nagko-comment dun sa mga ko, sa mga live ko, na binablock ko na lang. Kasi nagnenegosyo ako, nahahaluan ng kung ano-ano. So yun lang naman ang nun. May mga hassle talaga, may mga pros and cons talaga sa pagbebenta online, pero dito ako kumikita ng mga extra. So ang internet ko at saka ilaw, dito ako kumukuha sa aking live selling. Siya ang nagbabayad sa aking mga kuryente at saka sa internet, kasi sa kanya napupunta yun siya ang malakas gumamit nun So yun, at least nakabawas yung sahod ko, yun sa kondo ko, siya ang nagbabayad doon, and then sa tubig siya ang tagabayad doon, at saka sa mga kung ano-ano pa, basta yun na yun. So yun lang guys, salamat sa inyong panonood, at sabi ko nga po, kung ayaw po ninyo ng aking content, skip na lang po ninyo. Opo, skip na lang po ninyo. Nire-report din ba yung natin, yung itong channel natin? Hindi ko lang sure, pero pagka may ganun, wag naman po ninyong i-report, wala naman po akong ginagawa.
Inaano ko lang, nire-record ko lang yung mga ginagawa ko para at least pag matanda na ako, uugod-ugod ako, makikita ko kung ano bang mga pinaggagawa ko sa araw na yon, mga ganun. At saka libangan ko na din para akong nasa ibang mundo pagka ginagawa ko to. Tulad ng pagla-live selling, para akong nasa ibang mundo. Parang iba akong tao pagka nagla-live selling ako. Masaya ako sa aking ginagawa. Minsan mahirap mag-pack, lalo na pagka big items, at saka mahirap maningil. Pero parang yun, napupunta ako sa ibang planeta pagka ginagawa ko ito. So yun lang mga madam ko. Ang sarap makipagkwentuhan sa inyo. Kahit na ako lang nagsasalita. 'Di ba? Tapos kayo tagakinig lang. So ayun, this is my own way na mag-release ng stress, mga ganun. O kaya maglibang, ganun. So yun lang. Thank you and see you on my next video. Bye.